Bakit nga ho ba tila hindi na usap-usapan or hindi na sikat ito si Buknoy Glamour? Kung naalala nyo, yan ang pag-usapan natin sa gabing ito, kabayan. 3, 2, 1, go! Noong 2019 ho, nakilala itong si Buknoy Glamour dahil ho sa nakakaaliw niyang mga video diyan sa TikTok, kabayan. Ayan. At patatandaan nga ho na noong July 2, 2020, habang itong si Buknoy Glamour ay naglalakad doon sa paligid ng kanilang compound, no guys, ay nagkukwento ho siya sa kanyang mga buhay-buhay. Ayan ho. Tapos nga, meron pa hong pagkakataon na nagbibigay ho siya ng mga motivation doon sa mga kapwa niya kabataan at sa iba pa mga tao na huwag sumuko sa kanilang mga pangarap. Ngunit ho, datapwat subalit, habang nagbibigay siya ng motivation doon sa mga kapwa niya kabataan at mga iba pa mga tao sa paligid, syempre na nakakapanood sa kanyang vlog, may dumaan ho na isang tricycle. Oo. At dito ho nagsimula ang maling hakbang na ginawa ni Buknoy Glamour sa kanyang buhay. Ayan ho, panoorin nyo sa screen ninyo. Huwag kayong sumukong mangarap. Huwag kayong sumuko na tuparin yung mga pangarap ninyo. Kasi kung hindi kayo magsusumikap sa buhay, wala kayong mararating tulad nito. Kuya! Hi ka sa vlog ko. Hello! Yan kuya, sikat ka na! Ayan ho ang mga sinabi niya habang siya ay nagbibigay ng motivation sa kapwa niya kabataan na huwag sumuko sa pangarap. Pero, bakit bigla naman napasok yung tricycle driver na yan na huwag kayong tutulad para hindi kayo magaya sa ganito? Ano ba? Hindi naman masama ang pagiging tricycle driver kasi yan ho ay marangal na trabaho. At marami ho yung mga kababayan natin na tricycle driver na yan ho ang kinabubuhay nila sa kanilang mga pamilya, asawa, anak. Hindi natin dapat maliitin yung mga ganyang klaseng trabaho. Bakit? Tayo ba, ano ba naabot natin sa buhay? Kahit pa nga ho, malayo na ang narating natin sa buhay, we should always look back kung saan tayo nagsimula. Wala naman nagsimula na sa mundong ibabaw na ito na talagang mayaman na agad. Kahit na yung mga prominenteng tao dito sa Pilipinas, kabayan, mga milyonaryo, bilyonaryo, pinanganak with golden spoon in their mouth, yan na ho yung mga anak, mga apo, na minanan nila ang kayamanan doon sa kanilang mga ninuno. How about yung time na mga ninuno nila, ano bang istorya doon, di ba? Syempre, hindi naman ho yan sila pinanganak na ganun agad kayaman. Kagaya kay Henry C., di ba? Nagsimula si Henry C. as tagalinis ng sapatos, di ba, hanggang umangat na umangat yung tao. Ayan ho ang ibig natin sabihin, guys. Ayun nga ho, dahil sa sinabi na gano'n ni Buknoy sa tricycle driver na yon sa kanyang video, kinabukasan mismo humingi siya ng apology. Tapos inamin niya ho ang kanyang pagkakamali at nangako na hindi na nga ito mauulit. Tamang humingi ng tawad sa mga nagawa kong kasalanan dahil inaamin ko po na mali ako sa part na hindi ko nilinaw yung sinasabi ko, hindi ko in-emphasize kung ano yung gusto ko sabihin. Pero, ayun po, gusto ko lang. Ang lesson kasi dyan, guys, kahit ano pa ho ang taas ng narating ng bawat isa sa atin, hindi dapat tayo maging mayabang. Oo. Hindi dapat tayo mapagmalaki dahil ganito na ang narating natin, bilib na tayo sa mga sarili natin, di ba? At lalong-lalo pa, kung bilib ka sa sarili mo, huwag mong hatakin pababa yung kapwa mo na sabihin mo yun, ako, mayaman ako. Etong tao na ito, tinan mo, hanggang dyan na lang siya. Anong karapatan ng bawat isa sa atin na husgahan ang kapwa natin, di ba? Pagdating sa ganyang pamamaraan, di ba? Kaya that is napaka-bad huya na pag-uugali. Ayan. So parang nananalaytay talaga yung typical na crab mentality, kabayan, sa ating mga dugo kapag ganyan ho ang pinapakita natin na pag-uugali. Ayan. Kung yaman lang naman, si Small Laudy nga, mayaman na ng mga tao yan, mga pamilya yan, hindi nga nagmamayabang, tayo pa kaya, nahihiya naman yung mga talagang totoong prominente sa Pilipinas sa atin, pagka ganyan yung pinapakita natin sa kapwa natin, kabayan, okay? So, utang na loob.
Kung ano man yung naabot ng bawat isa sa atin, magpasalamat. We should always be grateful, no? Thankful, and feeling blessed. Kasi nga, dumadating yung mga grasya sa atin. Pero wag ho natin kakalimutan na yung bawat grasyang dumadating sa atin ay, yan ho, ay ipinagkaloob lang sa atin ng ating Panginoon, at tinitingnan din niya from time to time kung paano natin gamitin yung ibinigay niyang blessing sa atin. Ngayon, kung dumating sa punto na ikaw ay nilamon ng ganyang sistema sa pangangatawan natin, magugulat na lang ho tayo. Biglang mawawala na lang yan na hindi natin alam kung paano nangyari ang lahat ng pinagmamalaki mo sa ibang tao. Hindi naman natin talaga dapat ipagmalaki yung kung ano meron tayo, guys. Because lahat ng bagay dito sa mundong ibabaw, yan ho ang tinatawag na mga material na bagay lang ho. Kaya dapat tayo magpasalamat at fortunate tayo na nagkaroon tayo ng ganyang mga biyaya. So ngayon, ang gawin natin instead, i-share sa ibang tao yung biyaya na yon. Kasi yun naman talaga ang gusto ng Panginoon, na kapag may biyaya ka, ibahagi mo rin sa iba. Kasi ikaw ang naging medium na binigyan ka ng ganyang pagkakataon, na binigyan ka ng blessing, so i-share mo rin sa iba. Huwag mong gawing roller coaster yan para iangat ang sarili mo at ibagsak at ihila pababa ang iyong kapwa. Napakabad na ugali ho yan. Sobrang sama ho ng ugali ng ganyang klaseng tao. Pero actually, ang dami talaga sa paligid na nalalaman ko rin, nakilala ko rin na iba, na ganun ho ang mga ugali. Na konting, alam niyo yun, konting angat lang sa buhay, guys. Akala mo nakarating sa alapaap ng langit, kabayan. Sobrang kayabangan. Ayan. So, yun lang ho ang maiksi nating vlog sa araw na ito. Nawa po ay kapulutan ng aral ito, mga nangyayari ito sa paligid natin. And hindi lang naman ito kay Buknoy, hindi lang naman ito sa kung sino pa. Lahat ho tayo dapat maging vigilant. Vigilant sa ating kapaligiran, na kapag may mga tao na ganyan, lalo pa kaparte ng pamilya natin, saway-saway natin, kabayan, bago humahuli ang lahat, baka iiyak na lang yung mga yon, yung mga tao na yan, nang wala nang itutulong luha sa sobrang pagsisisi sa kanilang mga ginagawa. Ayan. So, Carlo Mendez TV is signing off. Keep safe everyone and have a blessed evening to all of you guys. Bye-bye.